Good evening po sa ating lahat at purihin po ang Panginoon sa kanya pong kabutihan na tayo po ay nakarating sa mga oras na ito. Tayo po ay kanyang binigyan ng blessing, lalo na po no, sa mga kaibigan, mga kapatid sa inyo pong mga panalangin na naging ligtas po ang panganganak po ng aking asawa. And we are so blessed no, of having kids at yung bago po naming anak, no, sa pagpapala po ng Panginoon, we are still even able to continue with this program. And with that blessing, mga kaibigan, mga kapatid, purihin po ang Panginoon sa kanyang pong kabutihan sa bawat isa sa atin. Mga kaibigan, mga kapatid, dito po no ay magpapatuloy po tayo sa ating programa sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, and purihin po ang Panginoon sa kanyang pagpapala sa bawat isa po sa atin. Kaya po mga kaibigan, mga kapatid, bago po tayo dadako sa ating pag-aaralan ngayong gabi, nais ko po kayong anyayahan sa isa pong panalangin. Ama po namin na nasa langit, maraming salamat po Panginoon sa iyong biyaya na ipinagkaloob po sa amin. Maraming salamat po sa iyong patuloy na pagsama sa amin hanggang sa mga oras na ito. Sa iyo pong pag-ingat sa aking asawa, ganon din po sa aking anak. At sa bawat isa Panginoon na naka-tune in dito po sa programa na pag-aaral ng iyong mga salita. Purihin po ang iyong pangalan, Panginoon, sa iyong kabutihan sa bawat isa sa amin. Sa amin pong pag-aaral ng iyong mga salita, Panginoon, gabayan niyo po kami sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, na ang lahat ay aming maintindihan at ito po ay maging dagdag kalakasan sa aming pananampalataya sa inyo. Patawarin niyo po kami, Panginoon, kung saan man kami nagkasala laban po sa inyo. Ito pong lahat ay aming dinadalangin, inaasahang matatanggap sa matamis na pangalan ni Jesus, aming tagapagligtas. Amen. Muli po mga kaibigan, mga kapatid, welcome dito po sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Welcome ulit mga kaibigan, mga kapatid, dito po sa pagpapatuloy sa atin pong study ng Daniel and Revelation. Buti na lang po at yung pagpapala po ng Panginoon, mga kaibigan, akala ko na kami po ay hindi makapagpahinga for this first month, mga kaibigan, dahil po sa bago naming baby. But with the blessing of the Lord, hindi naman po kami pinapahirapan masyado ng amin pong baby. Kaya po purihin po ang ating Panginoon, na atin pong sinasamba, mga kaibigan, mga kapatid, sa kanya pong pagmamahal sa bawat isa sa atin. Kaya po mga kaibigan, dito po tayo sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral ng salita ng Panginoon, at tayo po ay mag-aaral patungkol po sa kasunod po na topic under the book of Revelation, and we will be dealing with Revelation 13, mga kaibigan. Nung nakaraan po ay atin pong napag-aralan ang Revelation 13 patungkol po sa naunang beast na nakita po ni John, which talks about, ito po ay tumutukoy with the Roman Catholic Church, mga kaibigan, mga kapatid, kung paano po nila inusig ang bayan po ng Panginoon, kung paano po nila ginawa yung kapangahasan, yung pagpatay sa lahat po ng pumapanig sa katotohanan, mga kaibigan, at paano po na sila po ay pumasok sa Christian Church at kanila po itong emerge, na-emerge po nila with the paganism, mga kaibigan. And with that mixture of the paganism and Christianity, mga kaibigan, with the mixture of iron and clay, nandyan po nabuo ang tinatawag na papacy, or the papal supremacy, or the church with an invested power of political power, mga kaibigan, mga kapatid. At nakita po natin with that with the evil, or kung ano po yung kasamaan
pag ang isa pong church ay nabigyan ng tinatawag na civil authority, mga kaibigan, mga kapatid, or kapangyarihan po ng panggobyerno, or mayroon po siyang tinatawag na political power, kanya po itong ginagamit upang parusahan ang lahat ng sino man na hindi po susunod sa kanyang katuruan. And this is contrary to God's will, mga kaibigan, mga kapatid. No? As we can see that during the time of Jesus Christ, no, nandito po siya sa sanlibutan, tinuruan niya po yung mga disciples, binilinan niya po yung mga disciples that this gospel of the kingdom, no, about po sa resurrection, that the salvation, no, or ang kaligtasan na ipinahayag po ng Panginoon ay naibigay po, no? At ito po ay pinakalat po sa buong mundo. At sinabi na po ni Jesus Christ that this work of spreading this good news will be just like, no, the mustard seed, na ito ay magsisimula sa maliit, no, sa isa lang pong buto, at ito po ay lalapad. Ito po ay magiging tahanan ng mga ibon, mga kaibigan, mga kapatid. So ibig sabihin, the gospel will spread and will fill the whole world, mga kaibigan, mga kapatid. At kagaya din ito, no, ng Daniel 2, mga kaibigan, mga kapatid, that the stone which represent Jesus Christ cut out from the mountain, no, na i-separate po ito, na fulfill po ito, na ipapanganak po siya ng babae. No, it will be given to the church. At ito po, mga kaibigan, mga kapatid, ay pangako po ng Panginoon na naitupad po sa kay Jesus Christ, mga kaibigan. And He was nailed to the cross. Sabi po niya, it is finished. And He became also, naging naging cornerstone po siya ng bahay po ng Panginoon, ng church po ng Panginoon. He is the cornerstone kung saan doon po i-build yung church. Kaya nga po sinabi ni Jesus Christ, no, sa kay Peter, that upon this rock, I will build my kingdom. No? Dito sa bato na ito ay itatayo ko ang aking kaharian. No? Ang kanya pong church, mga kaibigan, mga kapatid. And that is fulfilled, no? Because Jesus Christ has become the cornerstone, the chief cornerstone of the church, no? That will bring glory to the Lord. Kaya dito po tayo, mga kaibigan, mga kapatid, magpapatuloy na sa atin pong pag-aaral. We will be talking about Revelation 13, no? And this is the second beast, the beast out of the earth. It is about America in the prophecy, mga kaibigan, mga kapatid. So atin pong titingnan ito, no, sa atin pong pag-aaral sa mga oras na ito, mga kaibigan. At atin pong titingnan ang mga talata, no, na atin pong pag-aaralan ngayong gabi. At titingnan po natin, mga kaibigan, Revelation 13 verse 11, sabi po dito, and I beheld another beast coming up out of the earth, and he had two horns like a lamb, and he spake as a dragon. And he exerciseth all of the first beast before him, all the power of the first beast before him, and causeth the earth and them which dwell therein to worship the first beast, whose deadly wound was healed. Kung atin pong naalala, mga kaibigan, mga kapatid, na yung first beast, no, which is the Roman Catholic Church, yung papacy, no, the papal supremacy, mga kaibigan, nagkaroon po siya ng sugat. Ang isa po sa kanyang ulo ay nagkaroon po ng sugat, and we have found it, no, atin po nakita yun, that yun po ay nangyari noong 1798 at the expiration of 1,260 years, no? Ngunit sinabi po doon na ang kanya pong sugat ay gumaling, no? Gumaling po yung kanyang sugat, mga kaibigan, mga kapatid. At meron pong pangalawang beast, no? Kung yung beast na yun, yung Roman Catholic Church, mga kaibigan, that have came into power, ay nare-representahan po ng first beast, no, na nagmula po sa dagat. Dito po sa Revelation 13 verse 11, meron pong beast na lumabas mula po sa lupa, no? Hindi po siya sa dagat. So ibig sabihin, hindi po ito pareho. It is another power
na lumabas po ito mula sa lupa, no? And he had two horns like a lamb, and he spake as a dragon. As you can see dito, mga kaibigan, mga kapatid, no, that this power, ito po ay lalabas, no, as we have remembered na yung tubig po, no, in the prophecy, nag-represent po ito ng mga tao. So ito pong power na ito, the second beast will sprang up, or ito po ay lalabas. Ito po ay uusbong mula po sa lugar na hindi po masyadong maraming tao. Hindi din po siya uusbong sa kaparaanan ng pakikipaglaban, mga kaibigan, mga kapatid. Bagkos ito po ay uusbong, no, ng malinaw, mapayapa, mga kaibigan. And we can see that this power, sabi po dito, ayon po sa Revelation 13, mga kaibigan, 13:12, he exercises the power of the first beast before him. No? Tingnan niyo po ito, mga kaibigan. Kung sa Revelation 12, yung dragon, no, ay nagrepresent po ito kay Satan. At the same time, in the secondary sense, nagrepresent din ito sa pagan Rome. At yung papal Rome, mga kaibigan, mga kapatid, who still Rome, no? Rome pa rin, ngunit in different form, hindi na po emperor, hindi na po mga Caesar, but instead it is already papacy. No? It is ruled by the Pope, mga kaibigan. No? Nag-change lang po siya. At makita po natin that in Revelation 12, ang nagbigay po ng power at ng kanyang seat at ng kanyang authority sa Revelation 13, yung beast po ng Revelation 13, yung una pong beast, ang nagbigay po is yung dragon, no? Sabi po doon sa Revelation 12, mga kaibigan, Revelation 13, no? Yung mga napag-aralan po natin nung nakaraan, mga kaibigan. And we can see that it is Rome that has provided, no? Ang Rome po ang nagbigay ng power, mga kaibigan, mga kapatid. So kung ito pong pangalawang beast, no, in Revelation 13, no, verse 12, na nakita po dito, the power of the exercises all the power of the first beast before him. So ibig sabihin, ang beast na ito, ang kanya pong gagamitin na power, ang kanya pong i-exercise na power is the power of the first beast, which is the papal Rome, mga kaibigan, mga kapatid. Or in short, in papacy. No? At kung ang papacy naman, ang nagbigay sa kanya is the pagan Rome, it means, no, that this power, the second beast, in Revelation 13, 11, and 12, mga kaibigan, mga kapatid, same power ang kanyang ina-exercise. It is of the papal Rome, the pagan Rome, and Satan itself, mga kaibigan. At sabi niya po dito, and causeth all the earth which dwell therein to worship the first beast, whose deadly wound was healed. This is the very important part, mga kaibigan, mga kapatid, na atin pong dapat maintindihan. Na ang kanya pong gawain, ang kanya pong role, mga kaibigan, especially in the prophecy and history, mga kaibigan, is that this beast, ang beast po na ito, with lamb-like horns, no? Lamb-like, lamb, ibig sabihin po, parang tupa, mabait, no? Makita po natin, mga kaibigan, mga kapatid, siya po ang gagawa ng paraan upang ang buong sanlibutan, causeth the earth, no? Yung sanlibutan at lahat ng nanirahan dito po sa sanlibutan, na sila po ay sasamba sa first beast. Kung saan ang first beast na ito, na yung kanya pong sugat ay gumaling, whose deadly wound was healed. So we can see in Revelation 13:13, mga kaibigan, and he doeth great wonders, so that he maketh fire down from heaven, from the earth, on the earth, in the sight of men. So siya po ay gagawa, mga kaibigan, mga kapatid, ng isa pong milagro, isa pong bagay, no, na wonder,
It is so doeth great wonders. Na kahit po ang pagpababa ng apoy mula po sa langit, papunta po dito sa lupa, sa harap po ng mga tao, mga kaibigan, mga kapatid. At ang gagawin niya po, mga kaibigan, Revelation 13 verse 14, and he deceiveth them that dwell on the earth by the means of those miracles which he had power to do in the sight of the beast, saying to them that dwell on earth that they should make an image to the beast which had the wound by a sword and did live, mga kaibigan, mga kapatid. So makita po natin dito, mga kaibigan, napakalinaw po ng prophecy, no? Na itong second beast, no? Yung second beast na lalabas po, mga kaibigan, mga kapatid, gagawa po siya ng mga miracles. Gagawa po siya ng mga milagro. At kanya pong linlangin ang buong sanlibutan at sasabihan po sila na kailangan nilang gumawa ng image of the beast. No? Kailangan po nilang gumawa ng image of the beast. Sinong beast ang kanilang gagawa ng image, mga kaibigan? Sabi po dito, image of the beast which had the wound by a sword and did live. Yung beast po na nagsugatan ngunit nabuhay at gumaling. No, mga kaibigan, mga kapatid. So ibig sabihin, ito pong power na ito, this power will make everyone, no? Kanya pong i-deceive ang lahat na sila po ay kailangan gumawa ng image of the beast, no? So kung titingnan po natin, mga kaibigan, mga kapatid, yung image is a picture, no? Picture, mga kaibigan. Pag picture po, kamukha. Ibig sabihin po, kamukha po. And it was the papacy, no? Na kung saan it is a mixture of iron and clay. It is a mixture of political and religious power, mga kaibigan, mga kapatid. It is a combined religious and political power. Alam niyo po, mga kaibigan, mga kapatid, isa po ito, no, sa wonder ng sanlibutan, mga kaibigan. Kasi yung pagtuturo, no, for example, yung church, no, bawat isa po sa atin ay may kinabibilangan po na church, no? Yung sa amin po, no, for example, sa akin, yung kinabibilangan ko po na church, hindi po pwede na yung aming pagtuturo, no, or yung amin pong paniniwala, yung amin pong katuruan, yung mga doctrine po na amin pong pinaniniwalaan, no, based on the Bible, mga kaibigan, mga kapatid. Hindi po yun pwedeng ipagpilitan. No, hindi po yun pwedeng ipagpilitan. Na ibig sabihin po na hindi po pwedeng gagamitin namin na ang lahat ng hindi susunod sa aming katuruan, sa amin pong paniniwala, ang lahat na hindi sumusunod, isusumbong namin doon sa barangay or tatawagin naming pulis upang i-aresto po yung mga lahat ng hindi po susunod sa turo po na amin pong pinaniniwalaan. Hindi po pwedeng ganon, mga kaibigan, mga kapatid. Ibig sabihin, the beliefs, no, yung mga paniniwala lang po, yung mga doctrine, yung mga katuruan, mga kaibigan, the teachings that we have inside the church, hindi po yun pwedeng ipagpilitan sa iba, mga kaibigan, mga kapatid. But alam nyo po, yung sa papacy, no, in the form of papacy, member ka man o hindi, pipilitin ka at paparusahan, mga kaibigan, mga kapatid, kung ikaw ay hindi susunod. Yun po yung nangyari during the time of the papal supremacy, mga kaibigan, mga kapatid. Na yung katuruan po ng kanilang church ay kanila pong ipinagpilitan sa mga tao na yung hindi po susunod sa kanila pong katuruan ay kanila pong pinapatay, mga kaibigan. Pinaparusahan po nila at sinasabi na ito po ay mga erehe. Ibig sabihin, hindi po sumusunod sa kanilang kagustuhan. No?
At alam nyo po mga kaibigan, mga kapatid, this will be the image. Ito po yung image mga kaibigan na gustong gawin nitong second beast mga kaibigan. He will impose power, legislation, no? Mga katuruan, mga batas mga kaibigan, mga kapatid, that will restrict liberty of conscience mga kaibigan, mga kapatid. Religious liberty. No? It will restrict religious liberty mga kaibigan, mga kapatid. So tandaan po natin, no? This is the form of the second beast mga kaibigan, the papacy. No? Na yung kanyang katuruan ay kanya pong gagawing batas at kanya po itong i-impose sa isang bansa, member ka man ng church niya or hindi mga kaibigan, mga kapatid. No? So that is unfair, no? That is papacy mga kaibigan, mga kapatid. No? Ibig sabihin po, wala po tayong tinatawag na kalayaan na pumili. Ayon po sa ating conviction, ayon po sa ating paniniwala, ayon po sa ating pinanindigan mga kaibigan, mga kapatid. No? So this will be the aim. No? Ito po yung pinaka-purpose, ito po yung pinaka-gusto na gawin ng second beast mga kaibigan, of which hindi na po ito bago, nangyari na po ito noong nakaraan, no? Under the first beast. Ngunit itong second beast mga kaibigan, ito po ang gagawa ng paraan upang maibalik tayo muli sa panahon na kung saan nangyari po yung persecution, matindi pong persecution laban po sa bayan ng Panginoon. So we have to remember mga kaibigan, mga kapatid, that this is the very work and this is what the prophecy have told us, no, kung ano ang gagawin po ng second beast. No? So sabi po dito sa isa pong napakagandang book mga kaibigan, mga kapatid, Great Controversy, page 443, paragraph 2, sabi po dito, when the early church became corrupted by departing from the simplicity of the gospel and accepting hidden rites and customs, she lost the spirit and power of God, and in order to control the conscience of the people, she sought the support of the secular power. No? Take note of this mga kaibigan, mga kapatid. Tingnan niyo po ito. No? Ang nangyari po sa church, as we can remember in the 7 churches mga kaibigan, mga kapatid, during the period, no, the first period, the period of Ephesus, nawalan po sila ng unang pagmamahal. No? Nawalan po sila ng unang pagmamahal, at ang isa po sa pinaka-essential mga kaibigan, mga kapatid, na nawala po sa kanila is yung spiritual discernment. Hindi po nila makilala kung ano ang tama at kung ano po yung mali. No? Hindi po nila makilala kung ano po yung tama at kung anong mali. Nung buhay pa po ang mga apostles, napaka-active po nila. Yung Ephesus, napaka-desirable mga kaibigan, mga kapatid. Ngunit nakita po natin during the time of the period, the second period of Smyrna, no? Unti-unti pong pumasok ang mula po sa synagogue of Satan, na nag-aangkin, na nagpakilala na sila po ay mga Hudyo, ngunit hindi po sila totoong mga Hudyo. They are from synagogue of Satan, na ang kanila pong pakay ay pasukin ang Christian church at ipasok din yung kanila pong paganismo na mga pagtuturo, mga kaibigan, mga kapatid. At yun po yung nangyari hanggang dumating po yung third period, no? The third period, the period of Pergamo, na ang nangyari po mga kaibigan, yung mga sinasabi noong una na hindi pwede, sinasabi at ini-introduce na ito ay pwede. No? Marami na pong katuruan na hindi po mababasa sa Biblia na sinasabi na pong pwede. That is the doctrine of Balaam mga kaibigan, mga kapatid. Ginagawa pong pwede ang hindi po pwede. At ang nangyari po mga kaibigan, mga kapatid, hanggang dumating po sa fourth period, which is the period of Thyatira, na dahil dumami na po
mas marami na po ang hindi sumusunod sa loob ng iglesia. Ang nangyari po mga kaibigan, mga kapatid, ang lahat na natiling faithful ay kanila pong inuusik. Yun po yung nangyari. Kaya po titingnan po natin dito, when the early church became corrupted by departing from simplicity of the gospel and accepting hidden rites and customs, she lost the spirit and power of God. Isipin niyo po mga kaibigan, mga kapatid, yung Bible, no? For example, yung Bible. Yung Bible, nandun po yung katuruan. No? Nandun po yung katuruan. Yun po yung basis ng katuruan po ng church, no? From the very beginning, since the time of apostles, mga kaibigan, mga kapatid. Kahit po sa time po ng ministry ni Jesus Christ, yun po yung sinasabi ni Jesus Christ na doon po, no? Yung kanya pong mga salita, yun po yung dapat sundin, mga kaibigan, mga kapatid. Pero bakit nagbago po? Na hindi na po naging standard of righteousness ang Bible, mga kaibigan, mga kapatid. Bakit humantong sa punto na yung nanatili sa doktrina ng Biblia, nanatili sa katotohanan ng Biblia, kanila pong pinapatay at yung Bible mismo, kanila pong kino-confiscate at sinusunog, mga kaibigan, mga kapatid. Bakit dumating sa ganong punto? No? Because sabi po dito sa atin pong binasa, no? Na kung ang church pala ay ma-corrupt sa pamamagitan ng paghiwalay ng kanyang sarili mula po sa gospel at ang pagtanggap ng mga hidden rites and customs, nawawalan po siya ng spirit and power of God, mga kaibigan, mga kapatid. Once the truth, no, is being trodden down, pag ito na po ay inapakan, mga kaibigan, mga kapatid, mahirap na po. Isipin niyo po, halimbawa, meron pong church ngayon, no? Kagaya po na nangyari po sa Roman Catholic, mga kaibigan. Nung una, Bible po, no? Yung una Bible sa time po ng Apostles, Bible. Lahat ng hindi sumusunod sa Bible, mga kaibigan, nasakop po ng church ay kanila pong tinitiwalag mula po sa church, mga kaibigan, mga kapatid. Pero nung dumating na po na they are corrupted at ang pinapractice na po sa loob ng church ay hindi na po sang-ayon sa Biblia, hindi na po nila magagamit ang Biblia, hindi na po nila ma-exercise yung spirit and power ng Panginoon na gumawa, no, ng aksyon sa loob po ng church, mga kaibigan, mga kapatid. Kasi hindi na po nila magagamit ang katotohanan. Bakit po? Paano po nila i-impose at ipatupad po ang kalooban ng Panginoon sa loob po ng church na sila mismo ay hindi na po sumusunod? No? Kaya ang nangyari po, mga kaibigan, mga kapatid, kanila pong inusig ang lahat ng nanatili po sa katotohanan. Because yung majority, mas marami na po ang hindi sumusunod. Kaya ang ginamit po nila, mga kapatid, instead na ang power ng Panginoon, the spirit and power ng Panginoon, ang kanila pong ginamit ay ang secular power. So in order to control the conscience of the people, she sought the support of secular power. Wala na po silang magagawa. Hindi na po nila mapapatupad ang kalooban ng Panginoon kasi mismo sila ay hindi na po sumusunod. Kaya para po mahawakan ang mga tao at mapasunod ang mga tao sa kanila pong gusto, ang nangyari po, gumamit po sila ng secular power, mga kaibigan, mga kapatid. So the result was papacy, a church that controlled the power of the state and employ it to further her own ends, especially for the punishment of heresy. No? Alam niyo, mga kaibigan, mga kapatid, during sa time po ni Jesus Christ, no, when the gospel was preached, meron bang utos si Jesus Christ, mga kaibigan, mga kapatid, na ang hindi tatanggap sa pabalita ng kaligtasan ay kailangan na kulungin, kailangan na i-torture, kailangan na patayin, mga kaibigan, mga kapatid? Wala po, hindi po kasama yun. Hindi po.
Ang panawagan po ng Panginoon is for everyone to repent, no? Na magsisi. Hanggang doon lang po mga kaibigan, mga kapatid. Hindi po magpapataw ng parusa ang isang church, no? Sa pamamagitan ng karahasan mga kaibigan, mga kapatid. Mayroon po tayong mababasa in in Matthew 18 na sinabi po doon ng Panginoon yung kailangan po sundin how to deal with the erring, no? Na kailangan po nating sabihan, halimbawa po ito ay nagkasala, hindi na po sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Kailangan po nating kausapin para siya ay ma-redeem, no? Maibalik po sa paanan ng Panginoon. Pag ayaw makinig, dadala po tayo ng witnesses upang with the effort na hindi talaga itiwalag, with the effort na siya po ay mabalik sa katotohanan, no? At magpapasailalim muli sa kalooban ng Panginoon. Ngunit kung ayaw pa rin makikinig mga kaibigan, ito ay dadalhin na po sa church, no? Idudulog na po ito sa church at ititiwalag po siya ng church, no? Ngunit hindi po ibig sabihin na siya po ay kakamunhian, bagkos magpapatuloy pa rin yung hangad at yung effort ng church, mga kaibigan, mga kapatid, na siya po ay maibalik sa katotohanan. Yan po yung katuruan po ng ating Panginoon. Mababasa po natin yan sa Matthew 18. Ngunit kung itong kaparaanan na ginawa po ng papacy, mga kaibigan, mga kapatid, for 1,260 years, ito po ay hindi po kalooban ng Panginoon, no? Kaya sabi po dito, in order for the United States to form an image of the beast, the religious power must so control the civil government that the authority of the state will also be employed by the church to accomplish her own ends, mga kaibigan, mga kapatid. So, ang next, no, or this power, ito pong power, mga kaibigan, mga kapatid, na hinalintulad sa isa pong hayop na lumabas po sa lupa na meron po siyang dalawang sungay na ito po ay pareho, no, sa isa pong lamb, no? Dalawang sungay, we have the civil and religious liberty. Alam niyo po, pagdating po ng United States, mga kaibigan, mga kapatid, nung nasa power na po yung United States, ang nangyari po, mga kaibigan, mga kapatid, nahiwalay po ang church and state, no? Na naging katuruan po ng church, no, ng Amerika, mga kaibigan, mga kapatid, that everyone should have a religious freedom, no? Na meron po tayong religious freedom, na maari po tayong pumili kung sino po ang ating sasambahin, kung sino po ang nasa ating puso na ating sasambahin, mga kaibigan, na hindi po tayo paparusahan sa pamamagitan po ng mga kaparusahan na marahas dito po sa sanlibutan kung hindi tayo susunod. Hindi po ganon, mga kaibigan, mga kapatid. Ang panawagan po ng Panginoon sa bawat isa sa atin ay tayo po ay magsisi, magbagong buhay. Yun po, mga kaibigan. Pero pag ang United States po, mga kaibigan, mga kapatid, mangyayari po itong image of the beast. Ito po yung kanyang panawagan, that the religious power must control the civil government, mga kaibigan, mga kapatid. Meron ba yan ngayon, no, na nagiging mahigpit, nagiging medyo maharas na po yung tinatawag natin na United States, mga kaibigan, mga kapatid, no? Unti-unti pong nagta-transform yung United States, mga kaibigan. Kung titingnan po natin in our current events, mga kaibigan, kung titingnan po natin kung paano po siya naghihigpit when it comes to morality, no? But alam niyo po, mga kaibigan, kung ang mga churches lang sana ay sumusunod po sa kalooban ng Panginoon, hindi po kailangan ng karahasan upang ipatupad at ipamalita ang patungkol sa katuruan at ang magandang balita sa kaligtasan ng Panginoon, no? Hindi po kailangan na idaan sa karahasan, mga kaibigan. We need the spirit and power ng Panginoon. Ngunit kung tayo po ay hindi po susunod, kung tayo po ay hindi po magpapasailalim sa kalooban po ng Panginoon, mga kaibigan, it will never be effective. At ang mangyayari po, na kung atin talagang ipagpilitan, ang mangyayari po at
natitira pong kaparaanan mga kaibigan is to ask and use the secular power mga kaibigan upang ipagtupad yung ating kagustuhan. Ngunit kung tayo ay dumating, no, sa punto na iyon, we are not already doing God's work. We are forming, no, tayo na po ay gumagawa ng image of the beast, mga kaibigan, mga kapatid. Kaya sabi po dito, whenever the church has obtained, no, kahit kailanman, no, na ang church ay nakakuha ng power, she employed it to punish dissent from her doctrines. Protestant churches that have followed in the steps of Rome by forming alliance with the worldly powers have manifested a similar desire to restrict liberty of conscience. An example of this is given in the long continued persecution of the dissenters by the Church of England during the 16th and 17th century. Thousands of nonconformist ministers were forced to flee from their churches, and many both pastors and people were subjected to fine, imprisonment, torture, and martyrdom. Alam niyo mga kaibigan, mga kapatid, na ang naninirahan ngayon sa Amerika ay hindi talaga mula po sa Amerika, no? Mula po sila sa Europe, no? Particularly po sa England, mga kaibigan, mga kapatid. Mula po sila sa mga bansang iyan na sila po ay naghanap ng lugar upang ma-exercise po nila yung tinatawag na religious liberty or the liberty of conscience, mga kaibigan. Ngunit dumating po yung time, no? Dumating po yung time na nawala na po sa kanila ang isipan, ang kanila po talagang pakay at kanila pong pinaglalaban, mga kaibigan, mga kapatid, no? Kaya po during the time, no, the time of persecution in 1260 years na span of time, mga kaibigan, sa pamamayagpag po ng papacy, no, ang nangyari po, no, lahat po, especially the Church of England, no, sa England, mga kaibigan, mga kapatid, ang hindi po sumusunod, the ministers were forced to flee from their churches, and many, both the pastors and the people, were subjected to fine, prison, torture, and martyrdom, mga kaibigan, mga kapatid, no? Ito po yung nakakatakot at nakakalungkot, mga kaibigan. Kung ang church na dati po ay faithful po sa Panginoon, pero dumating po sa punto na ang lahat ng gusto at mananatili na maging faithful ay kanila na pong inuusig. Ibig sabihin, they are forming an image to the beast. They have lost the spirit and power of God. Yung tunaw, mga kaibigan, mga kapatid, na kung ikaw ay magsasabi na ng patungkol sa katotohanan, ikaw ay sasabihin na hindi ka totoong mananampalataya, at kung ikaw man ay susunod, ititiwalag ka, gagawan ka ng kaparusahan, mga kaibigan, that means they have lost the spirit and power of God, mga kaibigan, mga kapatid. Kaya makikita po natin dito that the churches, no, or the faithful were forced to flee. So, sa pagpatuloy po dito, mga kaibigan, sabi po dito, it was the apostasy that led the early church to seek the aid of the civil government, and this way prepared for the development of the papacy. The first, the beast, said Paul, there shall come falling away, and that the man of sin be revealed. Alam niyo, mga kaibigan, mga kapatid, itong sinabi ni Paul, no, dito po sa 2 Thessalonians 2 verse 3, ito po ang talagang kailangan po natin isaisip. There will be a falling away. Meron pong apostasy. At kung meron mang apostasy, the man of sin will be revealed. Tuwing nahuhulog, tuwing nawawala na po sa landas ang isang church, mga kaibigan, mga kapatid, sa panahon na iyan, ay nahahayag ang man of sin. Nahahayag talaga yung hindi sumusunod. Mahahayag kung sino ba talaga yung hindi faithful, mga kaibigan, mga kapatid. So sabi po dito, so apostasy in the church will prepare the way
for the image of the beast. Alam niyo mga kaibigan, mga kapatid, nung pasimula ng Protestant Reformation, talagang sinasabi nila that the papacy is the Antichrist. The papacy is the Antichrist. Na siya po yung nasa hula. Siya ay yung little horn power, mga kaibigan, mga kapatid. Yun po yung sinasabi ng mga Protestants dati. Protestants, pag sinabi po nating Protestants, they have protest against the papacy. Lumabas po sila mula sa Catholic Church kasi sila po ay nagprotesta laban po sa papacy. Ang tanong, mga kaibigan, mga kapatid, sa atin pong mga wala na po sa Roman Catholic Church, lahat po ng nasa labas na po ng Roman Catholic Church. You can have it, the born again, SDAs, we have the mga iba't ibang church, the Church of Christ, Iglesia ni Cristo, ano pang mga churches, mga kaibigan, mga kapatid, na lumabas na po, Baptist, yung mga Methodist, iba't ibang Protestant churches, mga kaibigan, na lumabas na po mula sa Roman Catholic Church, mga kaibigan. Ang tanong, mga kaibigan, nakalimutan na ba natin yung ating pinoprotesta? Nakalimutan na ba natin? Bakit hindi na po natin naririnig ang pagtuturo na yung papacy is the beast? Siya po yung Antikristo. Siya po yung nasa hula, the little horn power na makikipaglaban-laban sa Panginoon. At isang bagay pa, bakit natin sinusunod ang papacy na nagturo po sa sanlibutan na dapat po na sambahin ang Panginoon sa Sunday at hindi po sa Saturday, mga kaibigan? Bakit sumusunod pa rin? Have we forgotten, nakalimutan na ba natin na tayo ay nagprotesta? Are we, tayo ba ay naging kampante na sa ating katayuan ngayon, mga kaibigan, mga kapatid? Kampante na ba tayo sa atin pong kinalalagyan ngayon na parang hindi na natin na feel, di na natin ramdaman ang pangangailangan ng pagsasabi po ng katotohanan, mga kaibigan, mga kapatid. Kaya makikita po natin that it is the apostasy. Nakalimutan na po ng Protestant yung kanyang gawain. Darating po yung time, mga kaibigan, the biggest Protestant nation is the United States of America. Diyan po pumunta ang lahat ng gustong magkaroon ng kalayaan, mga kaibigan, mga kapatid. Ngunit nakalimutan po ang talagang pakay, ang talagang misyon, mga kaibigan, bakit napunta po sa United States of America. Makita natin ngayon yung sa United States of America, mga kaibigan, puro na lang, puro yung tungkol po sa economic aspect, yung talagang kung pupunta ka doon, magkaroon ka ng disenteng trabaho, disenteng sweldo, maganda yung katayuan ng buhay, mga kaibigan. Yun po yung nasa isip po natin. But we have forgotten the history that United States had become strong. Naging malakas po siya, mga kaibigan, because inalagaan po siya ng Panginoon dahil sa kanyang hangad na magkaroon ng kalayaan sa pag-aaral ng kanyang mga salita. Nandyan pa rin ba yung pag-aalab ng puso, mga kaibigan, na ang mga tao gustong pumunta sa United States dahil gusto nilang mag-experiensya yung tinatawag na kalayaan sa pag-aaral ng mga salita ng Panginoon? Andyan pa ba, mga kaibigan? Kaya po atin pong makita dito that the Protestants have already forgotten what has been the desire of United States. Revelation 13 verse 15, and he had power to give life unto the image of the beast, that the image of the beast should both speak and cause that
as many as would not worship the image of the beast should be killed. No? So darating po yung time na kung ang mga tao na po ay nakagawa na po ng image of the beast, no? Tandaan po natin yon kanina. Umalis sa katotohanan, gagamit ng secular power upang kanya pong i-impose ang kanyang paniniwala. Ito po yung mangyayari, mga kaibigan. Kung ma-form na po ito ng mga tao, na ibig sabihin po, lahat na po ng mga tao ay ito na po yung gusto, mga kaibigan, mga kapatid, na gusto na po nila maging marahas. Ang mangyayari po, mga kaibigan, bibigyan po ng power. No? The second beast, bibigyan niya po ng buhay ang image of the beast. At ang mangyayari po, it should both speak and cause as many as would not worship the beast should be killed. Magiging marahas po yung United States of America, mga kaibigan, ayon po sa salita ng Panginoon. Darating po siya sa punto na ang lahat na hindi po sasamba sa image of the beast at sa first beast, mga kaibigan, ay kanya pong paparusahan ng kamatayan. Darating po sa puntong yan. Hindi po yan magtatagal, mga kaibigan, mga kapatid. Darating po yan. It's not about will it happen, mangyayari ba yan o hindi. Hindi po yung question na yan. Kasi nakasulat po yan. Mangyayari talaga yan. The very matter lang, mga kaibigan, kung kailan. Hindi po natin alam kung kailan. Hindi po natin masasabi ang specific time kung kailan po yan mangyayari, mga kaibigan, mga kapatid. But United States of America ay darating po sa punto na mamimilit po siya. Pipilitin po niya. Kahit sino man. Lahat-lahat po. No? Lahat-lahat po. Kahit ano pang religion mo. Kahit ano pa yung paniniwala mo, mga kaibigan, mga kapatid. Kahit hindi ka pa naniniwala ngayon sa Panginoon, darating po yung time na patas po tayong pipilitin. No? Pipilitin po tayo na sasamba sa first beast, mga kaibigan, mga kapatid. No? Kaya sabi po dito that Revelation 13 verse 16, and he causeth all, no? Both small and great, rich and poor, free and bond, and to receive the mark in their right hand or in their foreheads, and that no man might buy or sell save he that had the mark or the name of the beast or the number of his name. No? Tandaan po natin ito, mga kaibigan, mga kapatid, that sabi po dito, kanya pong gagawin na ang lahat-lahat, no? Malaki, maliit, mayaman, mahirap, may kalayaan, walang kalayaan, lahat-lahat po, mga kaibigan, mga kapatid, kanya pong patanggapin ng kanyang tanda sa kanila pong right hand at sa kanila pong isipan. Or in their foreheads. Alam niyo po, yung forehead natin, mga kaibigan, this is the set of our intelligence. This is where we make decision, mga kaibigan. At ito po, yung kamay po natin ay gumagawa. Kaya po, mga kaibigan, mga kapatid, tatatakan niya po. Ibig sabihin po, ikokondisyon niya po yung ating isipan na tayo po ay susunod sa kanyang kagustuhan at gagawa sa kanyang kagustuhan, mga kaibigan, mga kapatid. Hindi ba ganito din ang nangyari, mga kaibigan, nung sa time, no, ng papacy? At ang masakla pa dito, mga kaibigan, mga kapatid, he will use the economic power, mga kaibigan, sabi po dito, na wala pong makapagbili, wala pong makapagbenta maliban lang sa may tanda, mga kaibigan, no? Or sa kanya na meron pong pangalan ng hayop or the number of his name, mga kaibigan. We will have this detail, mga kaibigan, about this mark of the beast, the image of the beast, the number of his name, no? Later on, no, sa atin pong i-detail natin, mga kaibigan, mga kapatid, especially under the Revelation 14, no, in the third
angel's message. Kaya po mga kaibigan, atin pong alalahanin, no? Yung Amerika, mangyayari po, they will transform from being a lamb na sila po ay magsasalita ng kagaya po ng dragon. Ibig sabihin po, mamimilit talaga. Muslim or iba pang mga religions, mga kaibigan, wala na pong sasantuhin. Lahat po ay papasunurin sa kanyang kagustuhan. No? Kaya po ito mga kaibigan, mga kapatid, ay atin pong alalahanin na darating po tayo sa panahon na ito. Number of the beast, no? Revelation 13 verse 18, here is wisdom. Let him that hath the understanding count the number of the beast, for it is the number of a man, and the number of his name, no? And his number 603 score and 6. Marami pong mga kaibigan, mga kapatid na ngayon ay gumagamit sa pangalan ni Jesus Christ na kanila pong tinototal na lumalabas po na 666. Na si Jesus Christ daw yung 666. Meron din pong gumagamit no, ng mga ibang entity na yun po yung kanilang tinuturo na 666. Ilagay lang po natin Jesus Christ mga kaibigan kung siya ba talaga yung 666. Ang sabi po no, sa prophecy na itong beast na ito will rule for 1,260 years. Hindi po umabot ng 1,260 years si Jesus po dito sa sanlibutan. He only lasted for 31 years mga kaibigan. No? At kung ito po ay 30 plus years lang po si Jesus dito po sa sanlibutan, he will not qualify. No? Hindi po siya tutugma at hindi po siya mag-fit dito po sa prophecy that this power, this beast, has the 666. No? Ang beast po na ito, hindi lang po may pangalan na 666. Siya po ay uusig sa bayan ng Panginoon 1,260 years. Siya din po yung power na may pinakamaraming pinatay na sumusunod po sa Panginoon. Wala pong iba mga kaibigan, mga kapatid. It is the papacy whose title is Vicarious Filii na kung atin pong susumahin, ito po ay aabot ng 666. With all the rest of the qualification, mga kaibigan, mga kapatid, na mag-fit po dito sa beast na ito, wala pong ibang makapag-fit, mga kaibigan. Only the papacy. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, we have to be careful. We have to be careful. Bakit po? Kung ang Panginoon po ay naglalagay po ng tatak, no? We have studied it in Revelation 7 that He is sealing the 144,000 mga kaibigan. Ang kaaway din po ay hinahanda ang iba sa pagtanggap ng mark of the beast, mga kaibigan. How? Paano po, mga kaibigan, na tayo po ay unti-unting makakatanggap at ma-ready sa pagtanggap ng mark of the beast, mga kaibigan? No? Simple lang po, no? Simple lang po. Kagaya po ng ating binasa kanina, tumalikod lang po tayo sa katotohanan. We are preparing ourselves for accepting the mark of the beast. The only safety, mga kaibigan, mga kapatid, no? The only safety that we have is to stand firm in the truth. No? Kailangan po nating manatili na manindigan sa katotohanan, mga kaibigan, mga kapatid. And it is only through this, no? Atin po na pag-aralan sa tungkol sa seal ng Panginoon na sa pamamagitan ng pananatili ng katotohanan ng Panginoon sa ating isipan, sa ating kamay. Ibig sabihin po, tayo po ay magdidesisyon. Tayo po ay titimbang ng mga bagay sang-ayon sa katotohanan. Tayo din po ay gagawa sa ating mga kamay sang-ayon po sa katotohanan, mga kaibigan, mga kapatid. At kailangan din po nating ituro ito sa ating mga kabataan sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng panahon, mga kaibigan, mga kapatid. And this is the will of God for every one of us. Kaya po, mga kaibigan, pag tayo po ay naging careless, ibig sabihin po, naging pabaya po tayo, gigising lang po tayo, mga kaibigan, na ma-surprise that when this take place,
wala po tayong paghahanda. Hindi po tayo handa, mga kaibigan. No? Isipin niyo po, yung tinatawag na buying and selling. No? Buying and selling. Napakahirap po niyan, mga kaibigan. Sa ngayon, hindi po natin maramdaman. But before, during the time of pandemic, naranasan po natin, hindi tayo agad makakabili maliban kung meron po tayong um, mga cards, no? Or yung mga proof na pwede po tayong bumili, mga kaibigan. Hindi po tayo makakalabas ng bahay. Ang hirap po, mga kaibigan. Yun po ay hindi pa po totoo. O, hindi pa po yun yung panahon. May darating po, ayon po sa hula, darating po yung time na mamimilit po itong Amerika at mangyayari po, mga kaibigan, na ang sino man na hindi po susunod, hindi makabili at hindi po makabenta. Isipin niyo po, no? Kung tayo po, halimbawa po sa atin na meron na pong pamilya, meron na pong anak, no? Siguro isang araw matitiis yan, 2 araw matitiis yan, 3 araw matitiis yan. Paano pag dumating ang 1 linggo, mga kaibigan? Dumating, kung halimbawa aabot pa ng 1 buwan or 1 taon na hindi po tayo makabili, mga kaibigan. Ano pong mangyayari? Ano pong mangyayari, mga kaibigan, mga kapatid? If God will not sustain us, pag hindi po tayo tulungan ng Panginoon, mga kaibigan, we cannot survive. No? Buti na lang, no, na sinabi po ng Panginoon, nakita niya po, there are 144,000. Meron pong 144,000 na nalalabi na manatili po sa katotohanan sa kabila po ng mga pamimilit ng kaaway, mga kaibigan, mga kapatid. So we have to study. We have to study God's Word. No? Kailangan po natin pag-aralan ang salita ng Panginoon upang atin pong makilala, upang atin pong mabantayan ang ating sarili, mga kaibigan, na tayo po ay hindi po mag-partake ng spirit ng sanlibutan upang tayo po ay ma-prepare sa pagtanggap ng seal or tanda ng Panginoon at hindi po tanda ng kaaway. Kaya po, may the Lord bless us all at marami pong salamat sa inyong pong pagsama sa atin sa ating pag-aaral sa gabing ito. At sa susunod po na pagkakataon, mga kaibigan, mga kapatid, kung luluobin po ng Panginoon, atin pong pagpapatuloy na pag-aaralan, especially no, ang atin pong magiging topic bukas, mga kaibigan, we will look back the history. Paano na-form, no? Paano na-form ang Amerika? Paano nagsimula ang Amerika, mga kaibigan? Ano ba talaga yung pinaka-character ng Amerika? Bakit siya nasali sa prophecy? No? Bakit siya naisali sa kasaysayan, mga kaibigan, mga kapatid? At makikita po natin that anong involvement, bakit mahalaga ito sa Panginoon? Atin pong titingnan, mga kaibigan, sa susunod na pagkakataon sa pagpatuloy ng ating pag-aaral sa salita ng Panginoon. Kaya po, bago po tayo magtatapos sa ating po pag-aaral, nais ko pong anyayahan kayo sa isang panalangin. Ama po namin na nasa langit, marami pong salamat, Panginoon, sa inyong pong pagsama sa amin sa pag-aaral ng iyong mga salita. Maraming salamat po na kami po ay iyong binigyan ng revelation upang ang bawat isa po sa amin ay hindi po malinlang ng kaaway, na mabantayan po namin ang aming sarili. Kaya po, Panginoon, tulungan niyo po kami sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu na kami po ay maturuan at ma-guide na sa amin pong mga desisyon, sa amin pong mga gagawin. Ito po ay magiging sang-ayon palagi sa iyong katotohanan at sa iyong kalooban. Wala po kami magagawa sa aming sarili, Panginoon. Ngunit kami po ay umaasa at nananalangin na kayo po ay palaging sasama sa bawat isa sa amin. Ito pong lahat, Panginoon, ay amin pong hinihiling kasama po ang aming mga viewers at kanila pong pamilya. Ingatan niyo po kami sa gabi pong ito. May layo po kami sa kahit anumang kapahamakan, sa mga taong naghahangad ng mga karahasan. Panginoon, ingatan niyo po ang bawat isa sa amin. Patawarin niyo rin po kami sa lahat ng aming kasalanan. Ito pong lahat ay aming inaasahan na matatanggap sa matamis na pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
Muli po mga kaibigan, mga kapatid, marami pong salamat sa inyong pong pagsama sa ating pag-aaral sa gabing ito. Nais ko pong batiin ang ating pong mga viewers, Brother Elmer Rebuta, at ganoon din po kay Sister Gliceria Guillermo, Brother Federico Sibilo, at ganoon din po kay Emerita de los Santos, at kay Bilyones Yana, Brother John Ray Bruce Sakal, sa akin pong mahal na biyanan, Elma Roa Ortega, Sister Charlene Saraos Martisano, ganoon din po kay Brother Nelson Limit, kumusta Col, at ganoon din po kay Ma'am Jubilin Hamero, Brother Lim Desire, Sister Lib Loses, Sister Ami Benavides Dumitita, Sister Madeline Salares Lacaba, MJ Destiny Eswanse, Sister Adila Pulig, Sister Dr. Risa Bachinela. At ganoon din po kay Brother Hill Volante, at ganoon din po kay J. Kim Segovia, Sister Josa Blanche Odvina, Sister Evelyn Rose Alima, si Crisel Villones, Brother Gideon Nabong, Brother Louie Balboa, Josephine Balino, Sir Dennis De Villeres, Brother Julian Junior Gan, at Sister Annabel Manguba. Marami pong salamat mga kaibigan, mga kapatid, sa inyo pong pagsama, at purihin po ang Panginoon sa kanyang kabutihan. No? Natutuwa po ako kasi sumasama po ang aming bagong baby na hindi po siya natutulog lang po siya, no? Makadide, nakatutulog, hindi po siya nagpapa perwisyo, or hindi niya po kami ginigising ng akala namin, no, na talagang mapuyat po kami, pero ito po, no, sa kabila po ng bago pa po siyang panganak, pero sa awa po at habag po ng Panginoon, mga kaibigan, nakakapahinga po ang bawat isa po sa amin. Kaya po, marami pong salamat sa inyo pong pagsama. Hopefully, no, na tayo po ay magkikita muli sa atin pong susunod na pag-aaral ng salita ng Panginoon. Purihin po ang Panginoon, at good night po sa inyong lahat. Magandang gabi. Amen.